Ayan, binabati ko po ang bawat isa ng isang mapagpalang umaga. Sa bawat isang nakatutok po sa UFAG Sunday Worship. Ayan, welcome back po sa bawat isa. Hello din po sa mga bagong viewers, online viewers natin. Ayan, alam ko po ang bawat isa sa atin ay excited na at handa na magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Hallelujah. Lord God, Heavenly Father, O God, we worship you, we give you grace, and we honor you, Panginoon. Maraming salamat po sa panibagong umaga, sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob sa amin upang maranasan namin ang inyong kabutihan, O Lord God. We praise you, Lord, and we worship your name, O Jesus. Samahan niyo po kami, Panginoon. We pray, Panginoon, na pupunuin niyo po ng inyong presensya ang bawat bahay, Panginoon, na nakatutok sa live streaming na ito. Maging kami po na naririto sa church, O God. Panginoon, we want to feel your presence, Lord God, this very morning, O Jesus. Samahan niyo po kami. Today is the day, Lord, that you have made, Panginoon, para sabay-sabay po kami, Panginoong magpuri, magpasalamat, Panginoon, sa inyong pangalan. Panginoon, ang pasasalamat at pagsamba ay sa inyo lamang namin ibinabalik, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na we won't worry, Jesus, kapag kami, Panginoon, ay inyong sasamahan. Oh, hallelujah! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind to you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good, is good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Praise you, Lord. I'm putting my fears aside. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hands to yours. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good, is good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Oh, 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 oh. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. All my days I live for you. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Today is the day.
Praise you, Jesus. We thank you, Lord, for your amazing grace, oh God. Hallelujah. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King of all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King of all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. Unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the open a son and daughter? The King of glory, the King of glory. Who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King of all kings. This is amazing grace. Amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would bear my pain. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you for your amazing grace, O God. Thank you for all that you've done, Panginoon, para sa amin. Salamat po, Panginoon. Let's continue to worship our Lord. Hallelujah. We give you praise, Lord. We give you praise and honor, Panginoon. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I
Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are, and where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. You're my one defense. Defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my song to rise to you. When temptation comes my way, and I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. So teach my song to rise to you. When temptation comes my way, and when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, we praise you, Jesus. Thank you for your faithfulness, oh God. Yes, Lord. Thank you for your faithfulness, Jesus. Thank you that your promise still stands, oh God. Hallelujah. Walking around this
but now late for. But you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won. For you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. And still in your arms, this is my confidence. You never fail me yet. Never failed me. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you are still enough, oh God. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. Still in your hands, I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. Never failed me yet. You never will, oh God. Oh,
do it again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. Thank you, Jesus. You're still in my hand. You are my confidence. You never fail me. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. Still in your hands. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. And you never fail me yet. I never will forget. You never fail me yet. And I never will forget. Jesus, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sapagkat kahit kailanman, hindi ka nagbabago, Panginoon. Hindi mo kami binigo, Panginoon, at hindi mo kami bibiguin, Lord. Thank you, Jesus. We will give you praise and honor, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ng aming pagkukulang, sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkakamali, nandiyan ka pa rin, Panginoon. Hawak ang aming mga kamay, O Lord. Hindi kami pinababayaan. Panginoon, maraming salamat, Lord. Thank you for your faithfulness, O Jesus. Thank you for your goodness, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat ang pangako mo ay nananatili. Salamat, Panginoon. Maraming salamat po. Samahan niyo po kami sa aming gawain, Panginoon, sa umagang ito. Bless us, Lord, with knowledge and wisdom, Lord, Panginoon, sa pakikinig sa inyong mga salita. Bless our pastor, Panginoon, Pastor Lito Abelon, Panginoon, na maghahatid ng inyong mensahe, Lord. Give us knowledge and wisdom, Lord, that we may know you deeper, O God, this morning. Salamat po, Panginoon. You are faithful, O God. You are good, Jesus. Sa inyo, Panginoon, namin ibinabalik ang pagsamba, pasasalamat, Panginoon, at pagdakila sa inyong. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Kumusta na po ang lahat po sa atin? Salamat po sa Diyos sa isahong panibagong araw na Kanya hong ipinagkaloob sa atin. At ngayong umaga, hayaan ho natin na ang Espiritu ng Diyos ang siyang patuloy na tumulong sa atin upang atin hong lubos na maunawaan ang Kanya hong mga salita sa araw na ito. At muli tayo ho ay kasalukuyang naka-online sa atin hong Facebook page at sa atin hong YouTube. Kaya't mangyari po lamang na atin hong i-share sa atin hong mga Facebook friends, relatives at mga kakilala upang hindi lang tayo ang mapagpala sa salita ng Diyos kung hindi yung ating mga kaibigan din as well. At ngayong umaga ho, gusto ko pong atin hong pag-aralan ang isa hong katanungan at ito po yung gusto ko pong maunawaan po natin. Naitatanong nyo na po ba sa inyong mga sarili kung ano ang pinakamahalaga sa atin? Kung ano ang pinakamahalaga sa iyo, kung ano ang pinakamahalaga sa bawat isa sa atin. At alam ko po na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pinapahalagahan.
Hindi ko po alam kung ano ang mahalaga sa iyo sa pagkakataong ito, sa mga oras na ito. Pero habang ako ho ay nagkakaedad na, akin hong naunawaan at akin hong naobserbahan na may mga taong labis na nagpapahalaga, mas interesado sila sa pera, interesado sila sa trabaho. Yung iba naman ay binigyang pagpapahalaga ang mga kaibigan. Yung iba naman ay mahalaga sa kanila ang asawa, mahalaga sa kanila ang kapatid. At akin din pong naobserbahan na may mga tao ring labis na nagpapahalaga sa kanilang sarili. Mga magulang, mga kapatid, ang mga taong iyon na nagpapahalaga sa kanilang mga sarili, yun po yung mga taong ingat na ingat sa kanilang mga pangalan. At ang mga bagay na ito, mga magulang, mga kapatid, walang masama kung lahat ng ito ay pinapahalagaan po natin. Bakit? Sapagkat ito po ay regalo, ito po ay biyaya ng Diyos sa ating lahat. Kaya ang bawat pinapahalagahan natin, yan po ay importante sapagkat uulitin ko, yan po ay regalo ng Diyos upang bigyan natin ng pagpapahalaga yung mga bagay na iyon. Kaya kung ang pagpapahalaga po natin sa mga ito, dito ho pumapasok ang hindi maganda sapagkat kung ang mga bagay na ito ay binigyan po natin ng mas mataas ng pagpapahalaga kaysa sa Diyos na nagdadala po sa atin ng pagsuway at pagkalayo sa Kanya. Dito po nagsisimulang pumapasok ang masama. Dahil ang highest calling po natin is to glorify God sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya't ngayong umaga ho, mga magulang, mga kapatid, atin pong alamin kung ano ho ba ang mahalaga sa akin. Ano ho ba ang mahalaga sa inyo o ano ho ba ang mahalaga sa ating lahat. At paano ko malalaman kung ano ang higit na mas importante o higit na aking pinagkakaabalahan o binibigyan ko ng pagpapahalaga. Kaya dyan po sa inyong slides, atin hong talakayin ngayon ang significance of giving. Ang pinaka-importante, ang pinaka-mahalaga o ang laman at motibo ng ating mga puso. Atin hong tatalakayin ngayong umaga ang atin hong topic na pinamagatan ho nating significance of giving. Ano ho ba ang impact nito? Ano ho ba ang importante nito sa buhay ng bawat isa sa atin? At sa pagpapasimula ho ng ating pag-aral, basahin po natin dito po sa aklat ng Pilipos chapter 3, beginning verse 1. At ito po ang sinabi. Sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na. Dahil ito naman ay para malayo kayo sa kapahamakan. Verse 2, mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama. Sila'y mga taong nahihiwa sa kanilang katawan. Sila ang mga taong nahihiwa ng kanilang katawan. Verse 3, tayo ang tumanggap ng tunay na pagtutuli. Tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus. Hindi tayo umaasa sa mga panlabas na seremonya. Ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga panlabas na seremonya. Kung iniisip ninuman
na siya'y may katuwiran umasa sa ganitong gawain, lalo na ako. Verse 5, ako'y tinuli ng ikalawang araw mula nang ako'y isinilang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at katutubong Hebreo. Kung pagsunod naman ng kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang Parisiyo. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Verse 8, oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinapalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Mga magulang, mga kapatid, ang aklat po ng Pilipos ay isinulat po ni Apostol Pablo sa iglesia ng Pilipos upang palakasin, upang ipaunawa ang kanilang kalooban sa kabila ng kanyang naranasang kahirapan. Nung si Apostol Pablo ho ay nakabilanggo, pinalakas po niya ang kanyang mga kaibigan, kapwa mananampalataya doon ho sa lugar ho ng Pilipos. Ipinakita ho ni Apostol Pablo dito sa kanyang sulat na kaya niyang ibigay kung anong mayroon siya para sa kanyang mga kapatid at para sa Panginoon. Kaya niyang ibigay ang kanyang intensyon. Ipinakita ni Apostol Pablo kung ano ang mahalaga para sa kanya, bagamat siya ho ay nasa isang sitwasyon na pinagdadaanan. Kaya nga po, doon po sa aklat po ng Pilipos chapter 2 verse 17, ang nakalagay po roon, oo, kahit ako'y naging hihain sa paghahandog at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y nakikipagkatuwa at nakikigalak sa inyong lahat. Tingnan niyo po ang sabi niya sa chapter 2 verse 17, ang paglilingkod ninyo ay bunga ng pananampalataya ninyo ay tulad ng isang handog. Ang sinasabi ho ni Apostol Pablo na ang atin hong paglilingkod, ang kaya ho nating ibigay sa Diyos na pagmamahal sa Kanya, ito ay bunga ng ating kaligtasan, ng ating pananampalataya. At ito ho ay katulad ng isang napaka-mainam na handog natin sa Diyos. Ito ho ay bunga ng ating pagmamahal. At kung kinakailangan ibuhos ko ang aking dugo sa handog na ito, sabi ni Apostol Pablo, maligaya pa rin ako at makikigalak sa inyo. Kahit na ubusin niya ang kanyang lakas, sabi ni Apostol Pablo, kahit na ibuhos daw niya ang kanyang dugo, maligaya pa rin daw po siya na makikigalak sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Mga magulang, mga kapatid, ito ho ang katangian ng isa hong Apostol Pablo na mayroon hong tunay na pagmamahal. At dahil po siya ay naranasan po niya ang kaligtasan ng Panginoon, kaya kaya niyang ibigay. Nakita niya ang significance ng kanyang dedication, kaya niyang ibigay ang lahat-lahat sa Diyos. Ang tanong ko po sa ating lahat, ikaw, ano ang kaya mong ibigay sa Diyos o ano ang kaya mong ibigay sa iyong kapatid? Kaya ho, ang title po natin ngayong umaga, The Significance of Giving. Kaya ang pagbibigay, mga magulang, mga kapatid, ito ho ay nagpapakita ng iyong tunay na pagkaunawa sa kaligtasan at sa pagmamahal natin sa Diyos. Giving
reveals your heart. Ang pagbibigay ang siyang nagbubukas o nagpapakita kung ano ang laman ng ating mga puso. Balikan lang po natin yung Filipos chapter 3, verse 7. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinakpahalagahan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Si Apostol Pablo ho, mayroon ho siyang mga bagay na kinaugalian ho niyang mahal na mahal niya, gusto niyang gawin, binigyan niya ng importansya sa kanyang buhay, pero noong panahon na nakilala niya ang Panginoon, ang lahat ng mga iyon, ang sabi niya, ay tinuring kong walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat mas mahalaga at mas importante na sa kanya ang kanyahong na-discovering isang napakagandang relasyon at isang napakagandang opportunity na paglilingkuran niya ang Diyos. Sa tuwing nagbibigay ka, alam po natin na nahahayag po kung ano ang higit mong pinapahalagahan. Sa tuwing nagbibigay ka ng priority, dito ho nahahayag at dito ho nakikita kung ano ang importante sa iyo. Ang sabi nga po ng ibang mga tao, tell me how you spent your time and your money and I will tell you what matter most of you. Mga magulang, mga kapatid, ang mga schedules po natin, kung ano ang schedules, kung ano ang ginagawa mo araw-araw, ito ho ay nagsasabi kung ano ang pinakamahalaga para sa iyo. At kung alin ang higit mong pinag-alalahanan o pinaglalaanan ng iyong pera, kung ano ang hobby mo, kung ano ang hilig mo, kung ano ang nagpapasaya sa'yo, iyon ang binibigyan mo o iyon ang pinaglalaanan mo ng iyong oras, iyon ang pinaglalaanan mo ng pera. Kaya may mga tao ho na napapansin natin, bumibili ng mga mamahaling mga gamit dahil iyon ang hobby nila, iyon ang hilig nila. Hindi po masama yun kapag mayroon kayong pambili. Pero kapag wala ka ng pambili pero gumagawa ka ng paraan para mabili yung isang bagay para lang matugunan yung iyong hilig, doon po pumapasok ang medyo hindi maganda. Ang pinapakita lang po dito, kung ano ang mas mahalaga sa iyo, doon mo iginugugol ang iyong oras, ang iyong time, ang iyong sakripisyo. Kaya pinapakita ho na ang pagbibigay mo ng oras o ang pagbibigay mo ng isang bagay ay nagre-reveal kung ano ang laman ng iyong puso. Kaya sabi ho ni Rick Warren, sabi niya, you probably don't care much about Microsoft because you don't own stocks in Microsoft. Sabi niya, but if you both stocks in Microsoft, all of the sudden, you'd care about the success of that company. Because wherever you put your money, that's where you put your hearts. Ang sabi ho ni Rick Warren. May mga bagay ho na ang sabi niya, kapag ho hindi importante sa atin, baliwala ho sa atin. Pero kapag ho mayroon tayong investment, mayroon tayong mga benepisyo na makukuha sa isang bagay, atin hong bigla-bigla itong binigyan ng importansya. Kaya mga magulang, mga kapatid, tingnan niyo po sa Luke chapter 12 verse 34, ang sabi po rito, for wherever your treasure is, there your heart will be. Napaka-importante pong paalala ito kung saan daw po ang iyong kayamanan, kung saan daw po ang iyong tinatangkilik, nandoon ang iyong puso. Kung ang minamahal mo ay iyong pamilya, nandoon ang iyong oras sa iyong pamilya. Kung ang binigyan mo ng pagpapahalaga ay ang ministeryo ng Panginoon, nandoon ang puso mo sa ministeryo ng Panginoon. Kung ang binigyan mo ng pagpapahalaga ay yung relasyon sa Diyos,
Ito ay yung kinocultivate, ito ay yung binibigyan ng oras at panahon upang lalo kang lumago sa iyong relasyon sa ating Panginoon. Kapag tinatanong ito sa atin ho, ano ang ibig sabihin nito? Sabi ng Philippians chapter 1 verse 10, "For I want you to understand what really matters, so that you may live pure and blameless lives until the day of Christ's return." Kapag tinatanong mo ito, ang ibig kong sabihin nito, ito ho ay maunawaan natin kung alin ho ang higit na mahalaga ho sa ating mga buhay. Ano ba ang mahalaga at higit na importante ho sa atin? Ang buhay ho natin, mga magulang, mga kapatid, ay hindi lang tungkol sa kakainin at dadamitin ho natin ngayon. I want to understand, sabi ni Apostol Pablo, what really matters, so that you may live pure and blameless lives until the day of Christ's return. Manatili daw po tayong mamuhay ng may katuwiran hanggat hintayin natin ang pagbabalik ho ng ating Panginoon. Kaya ito pinaunawa ni Apostol Pablo. Ang buhay natin ay hindi lang tungkol sa pagkain at dadamitin. Ang buhay natin ay hindi lang tungkol sa kung ano ang magpasasa sa atin o ano ang makukuha natin. Ano ang pakinabang? Ano ang makakamta natin? Mga magulang, mga kapatid, ipinaunawa sa verse na ito, ang buhay ho ay tungkol sa pagmamahal o tungkol sa relasyon natin sa Diyos at sa ating kapwa. Iyon po ang halaga ng ating buhay. Kung sa katapusan ho ng buhay mo ay magkakaroon ka ng sangkaterbang kayamanan o sangkaterbang pera, pero estranghero naman tayo sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya. Tayo naman ay estranghero sa ating mga anak, sa ating mga asawa. Hindi mo rin magawa ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Ang ibig ko pong sabihin, kahit na ho makamta natin ang lahat ng bagay, maging tanyag tayo, maging sikat tayo, pero hindi naman natin nagawang unahin ang pagmamahal natin sa Diyos. Hindi naman natin binigyan ng importansya ang pagmamahal natin sa ating pamilya, ang pangarap natin sa ating pamilya. Mas inuna natin yung ibang mga bagay. Ipinaunawa ho ng salita ng Diyos. Baliwala rin at hindi rin natin nagawa ang mga layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga magulang, mga kapatid, gusto po ng Diyos talaga na maunawaan po natin ngayon sa araw na ito kung ano ho ba ang plano ng Diyos sa buhay natin. Basahin nga po natin dito ho sa Philippians chapter 1 verse 11. May you always be filled with the fruit of your salvation, the righteous character produced in your life by Christ Jesus, for this will bring much glory and praise to God. Mga magulang, mga kapatid, may you always be filled with the fruit of salvation. Ang bunga ng kaligtasan ay kailangan hong mangyari at maganap po sa buhay natin. Yung matuwid na pamumuhay, yung binago ang buhay natin, sapagkat ito ho ay nagresulta ho. Ito ho ay regalo, ito ho ay biyaya, ito ho ay outcome ng ating kaligtasan na tinanggap natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang paggawa ho ng kabutihan, ito ho ay magbibigay ng higit na kaluwalhatian sa Diyos. Ang mga bagay pala na patungkol sa Diyos na pinagkaabalahan natin, ito pala ay mas importante doon sa mga bagay na nakukuha lang natin sa personal. Ang pakinabang lang ay para sa atin. Mayroon palang mga bagay na mas importante at ito ho ay nagbibigay
na mataas na parangal at kaluwalhatian ho sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin ho ng verse na ito, kapag generous ka sa iyong oras, kapag generous tayo sa ating pera, kapag generous tayo sa ating pagpupursige, kapag generous tayo sa ating paglilingkod sa Diyos at lakas natin, ay pinapakita lang po natin kung ano ang inuuna natin. Ipinapakita po natin na ito ho ay importante sa Diyos kaysa sa ibang mga tao. Ipinakita ho natin na mas mahalaga ho ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal natin sa ating kapwa, mga mananampalataya o sa kapwa-tao ho natin. Maging generous po tayo. Kung gaano ho tayo ka matulungin sa ibang mga tao, ipinapakita natin sa paggawa natin ng mga iyon ang mas mahalaga sa Diyos. Mas mahalaga ang pagtulong, mas mahalaga ang pagmamahal kaysa sa mga walang kwintang mga bagay na ginagawa natin sa mundong ito. Sabi ng Philippians chapter 3 verse 7, Pilipos 3:7, babalikan ko lang po yung pagbasa. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinagkakaabalahan ko, pinapahalagahan ko noon, ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Unawain po natin ng maigi ito, mga magulang, mga kapatid. Habang lalo kang nagiging malapit sa Diyos, doon ka lang magiging malaya sa pagiging materialistic. Habang naunawaan natin ang layunin ng Diyos sa buhay natin, bumababaho yung interest natin doon sa mga bagay na mga material. Mga magulang, mga kapatid, sa verse na ito, ang isa lang na antidote ho ng pagiging sakim, walang iba, ito yung pagiging generous. Kaya habang nagiging bukas palad ho ang bawat isa sa atin, habang nagiging bukas palad ho tayo sa pagbibigay natin sa Diyos at sa ibang mga tao, lumalaya ka sa gapos ng kasakiman. Habang nagbibigay tayo sa ating mga panahon sa Diyos, habang nagbibigay tayo ng ating mga tinatangkilik sa ibang mga tao, lumalaya tayo sa personal nating agenda. At naluwalhati ho ang Diyos doon. Sabi nga po ng aklat ng Luke chapter 12 verse 29 and 30, and do not set your heart on what you eat or drink. Do not worry about it. Verse 30, for the pagan world runs after all such things, and your Father knows what you need them. And your fathers knows that you need them. Mga magulang, mga kapatid, ang primary necessity ho ng tao, walang iba, ay ang pagkain. Alam po natin, water, clothing, and shelter. Ito ang madalas na pinagtutuunan po natin ng panahon at maging lakas natin at maging yung pera. Yung mga primary necessities ho natin. Primary needs. At huwag po natin kalimutan ang sinabi ho ng verse 30. For the pagan world runs after all such things. Ang mga tao ho sa mundong ito, ang mga pagano ho, walang ibang hinahangad at hinahanap ay yung mga bagay na yon. Pero ang sabi ng letter B ng verse 30, subalit ang Ama ho nating nasa langit, alam ho ang lahat ng mga pangangailangan ho natin. Ang verse 30 ho, ang mga bagay na ito, ang kinahumalingan ng walang pananampalataya sa Diyos. Ang layunin po ng ating buhay, mga kapatid, hindi lang para mabuhay ngayon at dito sa mundong ito. How's your life? How's your time with God? And how's your time and your priority with other people? Kumusta ho ang pagbibigay mo sa Diyos? Kumusta ho ang pagbibigay mo sa kapwa?
Bakit hanggang ngayon may mga Kristiyanong hindi lumalaya sa kapangyarihan ng kahirapan? Hanggang ngayon, maraming mga katao, maraming mga Kristiyano ay gapos pa rin sa kasakiman. Bakit hindi ho natin naunawaan ang sinasabi ng Diyos? Dahil ang gusto nila, lagi na lang silang inintindi ng Panginoon. Kapag nagkamali, kapag hindi nagawa ang utos ng Diyos, sasabihin ng ibang mga tao, naunawaan naman ako ng Diyos. Naunawaan naman ako ni Lord. Alam ho ninyo, kapag nasa isang korporasyon ho kayo at namamasukan ho kayo, at kung mayroon ho kayo nagawang violation, subukan nyo pong sabihin sa boss ninyo, naunawaan naman ako ng boss. Kapag ka ho, pinagalitan ka ng iyong boss dahil mayroon kang violation sa isang company, kaya mo bang sabihin, naunawaan mo naman ako, boss? Mga magulang, mga kapatid, may mga bagay ho na binigyan ho natin ng reasoning, binigyan ho natin ng katuwiran, magawa lang ho natin ang gusto natin. Pero gusto ko pong maunawaan po natin na mayroon po talagang nais ang Diyos na ipaunawa ho sa ating. Kaya ho, dyan ho sa Ephesians chapter 5 verse 17, yan po ang sabi, therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Huwag ho tayong maging mangmang, huwag ho tayong maging stubborn. Ang sabi ng verse na ito, kung hindi unawain daw po natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya ipinakita ho natin dito ang significance ho ng atin hong bawat ginagawa ho natin. Pinakita ho ng atin hong pinag-usapan ngayon kung ano ang priority sa'yo, kung ano ang number one sa'yo, iyon ang laman ng puso natin. Kung ang number one sa atin ay trabaho ng trabaho, kumita ng kumita, ginugugol po natin yung oras natin doon. Pero kung ang laman ng puso natin, naunawaan natin ang relasyon natin sa Diyos, ang tawag ng Panginoon sa atin, na may mga bagay sa mundong ito ay hindi lamang pang mundo, kung hindi may mga bagay na kailangan nating pagpursigihan, at may mga bagay na spiritual, at mayroon tayong maaani pagdating ng panahon sa mga bagay na ito, dapat hong bigyan natin ng pansin ang mga ito. Sabi ho ng Philippians, mga magulang, mga kapatid, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Mga magulang, mga kapatid, paano daw po tayo dapat magbigay? Sapagkat ipinakita ho ni Apostol Pablo sa verse na ito, ng atin hong citizenship ay nasa langit. Kaya ho, dapat ho mabuhay ho tayo, dapat ho magbigay tayo ng oras, ng panahon, ng time, doon sa mga bagay na mayroon hong heavenly benefits. Mayroon hong mga heavenly aspiring reward. Kasi ang mga bagay ho na ginagawa natin sa mundong ito ay pangmundo lang ito. Unawain ho natin, bagamat tayo ay nasa mundong ito, pero ang atin hong natural citizenship ay sa langit. Ang ibig sabihin, after ho ng buhay na ito, we are bound to eternity. Kaya nga po tayo ay nagsisikap unawain ang salita ng Diyos. Kaya nga po tayo ay nagsisikap, nagtitiis sa bawat hirap. Huwag lang ho tayong humiwalay sa Diyos. Bakit? Sapagkat mayroon tayong pinanghahawakan. Kapag naunawaan natin na ang ating buhay ay para sa Diyos, bound for eternity, bibigyan natin ng pagpapahalaga ng oras, ng panahon at ng lakas natin ang mga bagay na mayroon hong relasyon sa atin hong Panginoon. Mayroon hong relasyon doon ho sa atin hong paninirahan sa mundong ito na mayroong eternal value, mayroong heavenly reward na ipinapangako ng Panginoon. Ang tanong ho, mga magulang, mga kapatid, paano ho ba tayo magbigay kung maunawaan ho natin na ang ating citizenship ay nasa langit?
Give to God. Magbigay ho tayo. Be like Jesus in giving. Paano ka magbigay? Magbigay tayo na katulad ng ating Panginoon. Sapagkat we are sons and daughters of God. Tingnan po ninyo ang Philippians chapter 2, 5, 4 and 5. Nakalagay po riyan, each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Ang bawat isa sa atin, wag daw po natin tingnan lang ang mga bagay na patungkol sa atin, kung hindi tingnan natin ang mga bagay na mayroong benepisyo sa ibang mga tao. Verse 5, your attitude should be the same as that of Jesus Christ. As each of you should look not on your own interest, but also to the interest of others. Verse 5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Sabi ho ng ating binasa, ang lahat ng bagay na mayroon ho tayo ay regalo ho na galing sa Diyos. Dahil ang Diyos lang po ang may kasaganaang magbigay at hindi nanunumbat. Siya lang ho ang may karapatang nagbigay ng tudo-tudo na hindi ho naghahangad ng kapalit. Ang ibig ko po sabihin, mga magulang, mga kapatid, gusto ho ng Diyos bilang kanyang mga anak, tulad tayo ng kanyang ugali kung paano ho magbigay ang ating Panginoon. Yun po yung sinasabing out of love. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang buhay out of love. Tandaan po natin, we can give without love, but we cannot love without giving. Lagi po nating naririnig yan. Kaya nga po, lagi nating sinasabi na mahal ko ang aking mga anak. Ang tanong, may oras ka ba para sa kanila? Lagi nating sinasabi na mahal natin ang ating asawa, ang ating mga pamilya. Ang tanong, binigyan mo ba sila ng atensyon? Ito mga magulang, mga kapatid, ang ibig sabihin ng love. Ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, we become more loving when we become more generous. Kapag nangingibabaw ang pagmamahal, ang pag-ibig sa puso natin, lalo tayong maging matulungin, lalo tayong mapagbigay ng ating oras, ng ating panahon, ng ating lakas, na ang maluwalhati ay ang Diyos at ang makinabang ay ibang mga tao. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sa tuwing magbibigay ka, lalo ka ring maging malapit sa Diyos at nagiging kawangis mo ang ating Panginoon. The more kang mapagmahal, lalong nagre-reflect ang katangian ng Diyos. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Hindi ho natin kayang pantayan ang Panginoon, pero dapat ho, mayroon hong relevance ang attitudes ng Panginoon sa buhay natin. Nag-outpouring ho yung ating pagiging matulungin. Mawawala ho yung isipan natin, ano ba ang pakinabang ko dyan? Ano ba ang mapupulot ko dyan? Ito ba'y promotion para sa akin? Mga magulang, mga kapatid, mawawala ho yung self-centeredness sa buhay natin kapag ho yung attitude ng ating Panginoon ay mangyayari sa buhay natin. Philippians chapter 1 verse 11. Gusto ko pong basahin po natin ito. May you always be filled with the fruit of your salvation, the righteous character produced in your life by Jesus Christ. For this will bring much glory and praise to God. Ang sinabi ho sa atin ni Apostol Pablo sa verse na ito ay salungat ho ng ating katangian. Dahil ang likas ho nating katangian ay tumanggap, naghahangad ng promosyon, naghahangad ng pakinabang. Lalo ngayon sa social media, kapag ho gumawa ng tulong
mayroon ka agad mga remembrance, mayroon ka agad mga picture na pupost ka agad natin sa social media. Hindi naman po masama yan. Kapag ang motibo nito ay naluwalhati ang Diyos. Pero kung ang motibo nito para ipakita lang na ikaw ay matulungin, taliwas ho talaga ang katangian ho natin sa salita ho ng Diyos. That you may always be filled with the fruit of your salvation, the righteous character produced in your life by Jesus Christ. Dahil mga magulang, mga kapatid, sa kasalukuyan ho, tayo ho ay nabubuhay sa panahon na nakasintro sa pagiging makasarili. Dapat ho, mabago ito. Ang sintro na dapat ay ang Diyos natin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ang ibig ko pong sabihin, kailangan yung gusto ko, ibibigay mo. Dapat ako lang ang mapapansin. Marami hong mga tao na mayroon hong ugali ngayon na ganito. Makinig ka sa akin. Ito ang gusto ko. Ito ang pangarap ko. Uulitin ko lang ho, kapag tayo ay generous, lumiliit at humihina ho si idol dahil mas pinapalagan po natin ang ibang mga tao. Mas pinapalagan natin ang ibang tao. Humihina at lumiliit yung pagiging makasarili ho natin. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Masyado ho tayo kasing malakas si idol sa atin. I do like this. I do like that. Puro ako, puro ako, puro ako. Pero uulitin ko, kapag ikaw ay generous, mayroon kang pusong mapagbigay, oras man ito, pera man ito, lakas man ito, time man ito, o anumang bagay na galing sa iyo, kapag mahilig ka at generous ka sa mga bagay na ito, humihina ho ang pagiging nakasintro sa iyong sarili. Basahin nga po natin ito sa verse 4 and 5 sa Philippians chapter 2. Each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Uulitin ko lang ho, mga magulang, mga kapatid, ang significance of giving ho, ang importante ng pagbibigay, ang nakatala sa atin hong manifestation ng ating pagbibigay, ang mahalaga po sa pagbibigay, mga magulang, mga kapatid, giving rebels your heart. Ipinakita lang ho kung ano ang laman ng puso mo. Pangalawa ho, na significance of giving, be like Jesus in giving. Mga magulang, mga kapatid, sa atin hong pag-aaral sa umagang ito, ang akin hong dalangin, na ang mga salita ng Diyos, ang prayer ko ho, na ito ho ay magmanifest sa buhay natin. Na ito ho ay magkaroon ng malaking impact ho. Magkaroon ito ng significance sa buhay natin upang ang buhay natin ay lalong makabuluhan. Sapagkat ang layunin ng Diyos sa buhay natin, hindi lang ho para sa pangsamantalang paninirahan at pansamantalang mga bagay sa mundong ito. Kung hindi, ang layunin ng Diyos sa buhay natin, mayroon ho tayong significance bilang isang mamamayan, bilang isang mananampalataya, at bilang isang tunay na anak at tagapagsunod ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At tayo po ay manalangin sa araw na ito. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat lubos lalo, Panginoon, sa ibinigay mo sa aming mensahe. Salamat po dahil sa araw na ito, alam namin, O Diyos, na naluwalhati ka kapag naunawaan namin na ang mas importante sa amin ay kung hindi ikaw, O Diyos. Hindi ang aming sarili kung hindi ikaw. Tulungan mo kami na maunawaan namin ang mga agenda pong ito, O Diyos, sapagkat ito ho ay nagbibigay kaluwalhatian at parangal sa iyo. Ipaunawa mo sa amin, Panginoon, na ang bawat ginagawa namin sa iyo at sa kapwa namin
ito ho ay mayroong eternal value, Panginoon. Salamat po dahil ipinaunawa mo sa amin, Panginoon, kung ano ang mahalaga sa amin, yun naman ang aming mga puso. Kaya Lord, sa mahabang panahon, baguhin mo ang motibo namin. Ang laman ng puso namin, O Diyos, udyukan mo kami sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu na unahin ka namin, O Diyos. Unahin namin ang mga bagay na mayroong pagpapahalaga sa iyo at mayroong tunay na pagmamahal, O Diyos. Hindi makasarili, hindi pangpakitang tao, kung hindi tunay at wagas, Panginoon, ang aming paglilingkod sa kapwa, sa ministeryo mo, at higit sa lahat, sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat. Ibigay mo sa amin, Panginoon, ang isang klase ng katangian na nanggagaling sa aming Panginoong Hesukristo, na kami, O Diyos, ay mapupuno ng isang generous heart, Panginoon. Marami pong salamat. Maging ang aming buhay, Panginoon, maging generous po kami na ito'y ipagkaloob namin sa inyo, sapagkat ang buhay namin, Panginoon, ay hindi naman talaga sarili namin, hindi naman namin pagmamayari. Kung ito ay bunga ng iyong pagmamahal, ibinigay mo at ipinagkatiwala mo. Lord, maging generous kami sa aming pag-aalay ng aming mga buhay bilang regalo namin at pasasalamat dahil kami ay yung binigyan at pinagkakatiwala ng isang magandang buhay, Panginoon. Pinupuri ka namin at niluwalhati ka namin. Bless every viewers of this at broadcast, Panginoon, sa araw na ito. Bless their families. Bless their household. Bless their finances. Bless their ministries. Lord, we pray that you will bless every families of your people. Bless the nation of the Philippines and even the nations of the world. And in the name of Jesus, Lord, we pray that you will bless the nation of Israel. In Jesus' name, to God be all the glory. Salamat po at muli sa mga darating pang linggo, tayo ho ay magkakasama sa atin hong live streaming at hanggat hindi pa ho babalik ang ating Panginoon, ang Diyos ho ay laging mayroong masaganang biyaya na nakalaan ho sa bawat isang nagmamahal at matapat na naglilingkod sa Kanya. Salamat po. To God be all the glory. In Jesus' name, amen and amen and amen. Praise the Lord. Praise God. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po natin ng Panginoon sa ating pong napakinggan na Kanya pong mga salita. And alam ko pong na-bless po ang bawat isa. And so, bago po tayo maghiwa-hiwalay, we will sing this song as a declaration of our victory in Christ. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. We're trading our sorrows and our shame for you, oh God. Come on, we'll sing. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. Oh, I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Sing, I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Oh, I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm trading my pain. I'm laying it down. I'm laying it down for the joy of the Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord.
Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I am pressed, but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down and not destroyed. I'm blessed beyond a curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, the joy comes in the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my lahat ng karamdaman at sakit, I'm trading alay namin sa iyong harapan, Panginoon. And I'm laying them down for the joy of the Lord. And we say yes to you, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. For the last time, we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. See you all next Sunday. Pagpalain po tayo ng Diyos na milikha sa atin at nagmamahal sa bawat isa. Keep safe, stay at home, and advance Merry Christmas po sa ating lahat, mga kapatid. Shalom.